Sa Belle's POV, palabas na ako ng subdivision nung harangan ako ng kotse. Nagulat pa ako dahil kotse to ni Manong. Mabilis itong lumabas sa kotse niya sabay yakap sa akin na mahigpit. Hindi ko naman mapigilan ang luha ko. Sumubsob ako sa dibdib niya at umiyak ako ng umiyak. Ang buong akala ko talaga, hayaan na lang niya ako pero bumalik siya. I'm sorry babe, I'm really sorry. Bulong niya sa tenga ko. Tanging sagot ko sa kanya. Humagulol ako dahil hindi ko na makayanan pang sakit. Nasaktan talaga ako sa pamabaliwala niya sa akin. Inawakan niyang mukha ko at tumingin sa mga mata ko. Tanging ilaw ng kotse ang nagiging ilaw namin. Mahal na mahal kita babe. Sorry kung nasaktan kita. Saad niya sabay halik sa labi ko. Walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng halik niya. Pero hindi ko to tinugon. Shh! Stop crying. I'm really sorry babe. Sabi niya ulit habang pinupunasan ng luha ko sa mata. Ang sama mo. Nakakainis ka. Ang pangit mo, hindi na kita love. Sabi ko sa kanya habang umiiyak pa rin ako. Huwag ka na magalit. Bati na tayo babe, please. Parusahan mo ako, pwede mong gawin lahat para mapatawad mo lamang ako. Sincere na sabi nito sa akin. Tigilan mo ako? Aalis ako, kala mo siguro madadaan mo ako sa mga paganyan-ganyan mo? Bulyaw ko sa kanya. Babe, please. I know kasalanan ko kaya please huwag ka nang umalis. Malungkot na pakiusap niya sa akin. Hindi ko to pinansin at umiwas ako ng tingin. Nakakainis ka. Hindi mo man lang ako hinanap o tinawagan. Tapos nakikipaglandian ka na sa iba. Hindi ko mapigilan na isatinig. Inaanap kita, babe. Nung malaman kong doon ka kay Mara, pupunta ako doon gabi-gabi. Tulog ka kaya hindi mo alam. Sobrang namimiss na kita, babe. Umiiyak na to ngayon. 'Di ba may dinner kayo sa inyo? Bakit ka nandito? Mataring na tanong ko sa kanya. Hindi ako pupunta doon nang di ka kasama. Sagot niya sa akin. Pero iniwan mo ako kanina. Naiinis pa rin sabi ko dito. I know babe. Kaya pinagsisihan ko. Sorry babe. Iiwan mo ba talaga ang Jake mo? Hindi mo na ba ako mahal? Malungkot na tanong niya sa akin. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Pero dahil hindi ko kaya makita ang mata niyang nasasaktan. Binitawan niyang kamay ko. Huwag ka nang umalis. Gawin mo ang trabaho mo. Malamig na sabi niya sa akin. Automatic akong lumingon sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Di mo naman ako mahal, kaya dapat gawin mo ang trabaho mo bilang maid ko. Nasaktan ako sa sinabi niya. Wala naman kasi akong sinabi na hindi kita mahal. Ang sakit mo magsalita. Pabulong nang nasabi ko. Naglakad ako pabalik sa bahay niya. Di na ako lumingon sa kanya. Papatawarin ko na sana pero wag na lang pala. Dinalaw na rin yata ng topak niya. Naisip ko rin katulong naman talaga niya ako. Sayang din ang sasahurin ko. Habang naglalakad ako, nasa likuran ko ito at nakasunod. Bakit hindi pa to nauunang umalis at kailangan pa niya akong sundan? Nang makarating ako sa bahay niya, pumasok agad ako. Hinanap kong susi ng guest room pero wala. Senyorito, pwede ko bang mahiram ang susi ng isang kwarto? Tanong ko dito habang dinidiinan ang salitang senyorito. There's no key. Tanging sagot niya. Pwede bang wala tong susi? Matari kong tanong dito. Fix yourself. Hinihintay tayo sa manson. Sabi nito bago umakyat sa kwarto namin. Kwarto pala niya. Maid na pala niya ako ulit kaya hindi ko na ito ituturing na sa akin. Wala akong choice kundi sumunod sa kanya. Habang paakyat ako, masama pa rin ang loob ko. Gusto ko lang naman ng konti pang lambing, pero hindi niya ginawa. Hindi ko magawa-gawang pumasok sa pintuan ng silid. Kung ano-ano kasi ang nasa isip ko. Heist, tumigil ka nga, Sabel. Kung ano-ano yung nasa isip mo. Saway ko sa sarili. Napabuntong hininga ako bago ko pihitin ng doorknob. Pagpasok ko'y madilim. Ano bang trip niya? Bakit kailangan pa na madilim? Nakangapatuloy ako papunta sa switch ng ilaw. Aray! Napadeng ako dahil nauntog pa ako. Nakakainis naman eh. Bakit kasi ang dilim? Di ko mapigilang mainis. Nagulat ako nung biglang bumukas ang ilaw at nasa harapan ko lang si Manong. Nakatingin lang to sa akin ng seryoso. Ngumiti lang ako pero wrong timing naman kasi napatingin ako sa harapan niya. Nakabrief lang pala to. Napapikit tuloy ako. Bakit pa kasi to naguhubad? Nakakainis na talaga siya. Naiinis din ako sa sarili ko dahil bigla na lamang uminit ang pakiramdam ko.
Parang gusto ko na lang agad siyang sunggaban. Magbihis ka nga. Bakit ka ba naghubad? Kunwari nagagalit ako pero sa loob-loob ko, gustong gusto ko. Kwarto ko to at wala kang pakialam. Masungit na sagot niya. Natameme naman ako dahil tama siya. Umatras ako at nagsimulang umalis sa pwesto ko. Nakapikit ako at nakiramdam sa paligid. Nabangga na naman ulit ako at bigla na lang ako napaso nang dumikit ako sa kanya. Mukhang inaasar niya ako. Pwede ba? Umalis ka dyan? Bakit ako aalis? Akin ang kwartong to? Supladong sagot niya pa sa akin. Bakit sinabi ko bang akin? Inaangkin ko ba? Bulyaw ko sa kanya. Hindi ko alam kung umiti ba to, pero para nakita ko. Padaan nga? Nakakainis ka? Hindi ko na mapigilan na sarili ko. Magbihis ka nga? Wala kang pakialam kung maghubad ako dito dahil kwarto ko to. Sabi niya sa akin. Oo na, sa'yo na. Di ko naman inaangkin eh. Inis na talaga ako sa kanya. Tingnan ko to ng masama. Gusto ko siyang sapukin kung hindi ko lang inaalala ang gwapo niyang mukha. Malamang may bangas na siya. Bakit ganyan ka makatingin? Siguro pinagnanasahan mo ko, no? Tanong niya sa akin. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Hoy, FYI, maraming mas gwapo sa'yo kaya wag kang ang feeling dyan. Sabi ko sa kanya pero mali ata dahil bigla na lang nagtiimbagang ito. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sino pang mas gwapo sa akin? Galit na tanong niya sa akin. Si ano? Bigla ako napaisip. Kasi kapag nag-name drop ako magalit to sa akin at baka bangasan pa niya yung mukha ng tao. Si Chief Ramil. Mabilis sasabi ko. Naisip ko kaibigan niya na lang para wala siyang gagawin. Tsaka polis yun. Shit! Humanda sa akin si Ramil. Babasagin ko mukha mo. Galit na bulalas nito. Ako naman tong kabado sa kanya. At talaga bang gagawin niya yon? Naglakad na ito at nagbihis na sa harapan ko. Ako pang hinihintay mo. Magbihis ka na. Kanina pa tayo hinihintay sa mansyon. Sabi nito at lumabas na sa kwarto. Ako naman ay nagulat sa lakas ng pagsara niya sa pintuan. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkabalibag niya. Di ko maiwasang hindi mapangiti dahil nagselos ito at kahit nainitan ako, di ako bumigay sa karisma niya. Gusto ko tuloy batiin ang sarili ko dahil hindi ako naging marupok. Natakam pa naman ako sa mga pandesal niya. Dumiretso ako sa banyo para maligo. Sigurado ako, naiinip yun kakahintay sa akin. Baka bugahan ako nun ng apoy. Karim's POV. Nasaktan ako nang hindi siya sumagot kung mahal pa ba niya ako. Alam ko galit lang siya sa akin. Hindi siya tutugon sa halik ko kung hindi niya ako mahal. Hindi ako susuko kaya nauna ako sa kwarto namin. Gusto ko siyang akitin baka sakaling gumanang charm ko pero lalong uminit ang ulo ko na sabihin niya na mas gwapo sa akin si Ramil. Tangina ka, Ramil? Mura ko sa isipan ko. Alam ko namang gwapo ako sa pulis na yun pero hindi ko maiwasang magselos. Sa lahat talaga ng po pwede niyang banggitin. Pangalan pa ng kaibigan ko. Bumaba ito sa hagdan. Ang ganda niya. Bagay sa kanyang suot niyang dress. Di ko tuloy maiwasang mag-react ang nasa pagitan ng hita ko. Shit! Napamura pa ako. Alam ko narinig niya akong nagmura. Bakit ba kasi ang ganda mo? Ani ko sa isipan ko. Di ako nagsalita at nauna nang lumabas kesa kanya. Pumasok ako sa kotse. Inintay ko siya pero balak pa sa likod umupo. I am not your driver. Kunwaring naiinis na sabi ko. Alam ko dito na lang ako. Ayaw kitang katabi. Ikaw may gustong sumama ako, di ba? Tsaka bakit pang baho ng pabango mo? Naiinis na sabi nito sa akin. At ako pa talagang tinatarayan niya. At anong sabi niyang mabaho ako? Wala sa sariling inamoy ko ang sarili ko. Di naman ako nagpalit ng perfume at alam ko itong paborito niya. What are you saying? Sabi ko, ang baho ng pabango mo. Bigyan ka na ba ngayon? Pagtataray niya sa akin. Really? Pero itong gusto mong pabango ko. Sagot ko sa kanya. Hindi na ngayon. Naiinis pang sagot niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin. Nagsimula na ako mag-drive papunta sa mansyon. Medyo matagal ang biyahe namin. Sinuryapan ko naman siya pero palagi irap lang ang sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung ano bang problema niya. Pero nagtataka talaga ako sa kanya. Ngayon tulog na naman siya. Nakarating na kami sa bahay pero tulog pa rin siya. Binuhat ko na lang siya papunta sa room ko pero sinalubong ako ni Mommy. Kamusta anak? Nagkabati na ba kayo? Tanong nito sa akin. Hindi pa mom. Sagot ko dito.
Gawin mo na ang plano mong nakahanda na doon. Sabi sa akin ni Mommy. Thank you, Mom. You're the best. Nakangiting pasalamat ko sa mommy ko. You're welcome, anak. Dumiretso ko sa room ko at binaba ko siya sa kama. Napangiti ako habang pinagmamasdan ko siya. Hindi ako papayag na ayaw mo na sa akin at iiwan mo na ako. Bulong ko sa kanya bago ko lumabas sa kwarto namin. Sa Belle's POV. Napabalikwas ako ng bangon nang may naamoy akong scented candle. Sobrang bango nito at nakaka-relax. Wow! Literal na napawaw ako. Gusto kong maiyak dahil ang ganda ng setup ng kwarto niya. Happy monthsary, babe. I love you. Yun agad ang bumungad sa akin. Ang laki kasi ng TV niya. Napaiyak ako dahil pinaghandaan pala niya to. Tapos ako inawi ko pa siya. Alam ko nasaktan ko ang damdamin niya. Buwaba ako at lalo ako naiyak dahil maraming pictures namin ang nakakalat sa sahig. Sobrang romantic ng ginawa niya para sa akin. Teka, nasan kaya siya? Babe? Tawag ko sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok siya na nakangiti sa akin habang may hawak na bulaklak. Sorry babe kung hindi kita sinundo. Happy monthsary babe. I love you. Ako ang dapat mag-sorry kasi naglayas ako. Tapos hindi ako nagpapakita kapag pinapatawag mo ako. Sorry Jake ko. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Tinawid niya ang pagitan namin. Hinalikan niya ako na agad ko namang tinagon. Walang tigil sa pag-agos ang luha ko. Na-guilty ako sa ginawa ko sa kanya. Ngayon ko napatunayang mahal na niya ako. Hindi ko pala kailangan pagdudahan ang pag-ibig niya sa akin. Akala ko talaga babe hindi mo na ako mahal. Hilam ang mga matang sabi niya. Matapos namin pagsaluhan, ang isang mainit at puno ng pagmamahal na halik. Arte ko lang yun? Sagot ko sa kanya. Sinabi mong pangit ako at mas gwapo si Ramil. Maktol pa niya sa akin. Gwapo naman talaga. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang sakupin niya ulit ang labi ko. Parang pinaparusahan niya ako sa uri ng halik niya. Sinabayan ko ang galaw niya hanggang pareho kaming naging agresibo. Di kami tumigil hanggang sa binuhat niya ako papunta sa kama niya. Napahintuto ng tumunog ang tiyan ko. Nahiya akong bigla. Nagugutom ako babe. Bulong ko sa kanya. Sorry babe, namiss lang kasi kita. Sabi niya sa akin. Tamayo at binuhat ako papunta sa may table. Nasa terrace niya ito at nakaset up. Nanlaki ang mata ko dahil ang sarap ng pagkain. Halos lahat favorite ko. Naisip ko tuloy na mabuti pala na hindi ako kumain kanina dahil mapaparami ang kain ko ngayon. Inalalay niya ako makaupo. Ang dami naman ng inihanda mo, Jake ko. Sabi ko sa kanya. Pero syempre, tuwang-tuwa naman ako. Para marami kang energy, babe. Nakangiting sagot niya sa akin. Tumigil ka nga dyan. Kung ano-ano na lang sila sabi mo eh. Saway ko sa kanya. Hindi ko rin maiwasang mamula sa kalokohan niya. Hindi mo alam kung gaano ako kasabik sa'yo? Sagot nito sa akin. Babe, magugutom na ako. Kain na muna tayo at mamaya na lang dessert mo. Sabi ko sa kanya. Okay babe, try this. I know it's your favorite. Sabi niya sabay lagay ng seafood sa plato ko. Hindi ko alam, pero bigla na lang akong naduduwal. Mabilis akong tumayo at tumakbo sa banyo at doon ko nilabas ang lahat. Sobrang nangangasim ako. Babe, what happened? Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Diyan ka lang. Okay lang ako, nangasim lang yung sikmura ko. Sagot ko sa kanya. Dito nakinig at pumasok siya sa banyo. Hinagod ang likod ko. Magpa-check up tayo bukas. Nag-aalalang sabi niya sa akin. May pasok ako bukas. Sagot ko sa kanya. Mas mahalaga ang kalusugan mo, babe. Pwede tayong lumiban sa klase ko. Mungkahin niya sa akin. Ako nilang pupunta sa doktor. Sabi ko sa kanya. No, sasamahan kita. Pinalasabi niya sa akin. Wala akong magagawa dahil alam kong di rin to papayag. Okay, tipid na sagot ko sa kanya. Inayos kong sarili ko bago kami bumalik sa table namin. Hindi ko alam pero ayoko lang kumain ng seafoods. Mas natatakam na ako ngayon sa sinigang. Babe, di ba nangangasim ka? Wag na tong sinigang, iba na lang. Sabi nito sa akin at akmang ilalay yung sinigang. Jake ko, gusto ko yan. Mabilis na sabi ko sa kanya. Pero babe, gusto ko yan. Tumulo ang luha ko habang sinasabi ko sa kanya na gusto ko ng sinigang. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero naiiyak talaga ako. Para kasi akong bata na pinagdamutan.
Shh! Sorry babe, ito na. Sabi nito sa akin. Sabay lagay sa harapan ko ng mangkok. Nakita ko kung paano to nataranta sa pag-iyak ko. Thank you. Kasi sobra excited na ako. Nakita kong natigilan to at natulala sa akin. May problema ba, Jake ko? Tanong ko sa kanya. Wala naman babe. Okay, kain ka rin itong sinigang na lang ang akin. Sabi ko sa kanya. Pahingi ako. Hindi pwede eh. Biglang sigaw ko sa kanya. Okay babe, hindi mo naman kailangan sumigaw? Mahinahong sabi niya sa akin. Sorry, nabigla lang ako. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. Napalakas kasi ang boses ko. Hindi ko naman intensyon na masigawan siya. Ngumiti naman to at sinimulan na namin kumain. Sarap na sarap talaga ako sa kinakain ko. Di ko na tinikman pa ang ibang mga pagkain. Tayong sinigang lang kinain ko. Sa tingin ko, sinigang na lang gusto kong kainin palagi. Di na kami umuwi at nagpapasyahan namin na dito na matulog. Napansin kong bago ng kama niya. Siguro naalala niyang sinabi ko noong nakaraan. Di ko tuloy maiwasang hindi mapangiti. Jake ko, bakit nagpalit ka ng kama? Tanong ko sa kanya habang papasok kami sa loob. Kakatapos lang namin kumain. Gusto ko ng new bed para pwede natin gawin ang alam mo na. Nakangising sagot ito sa akin. Puro ka talaga kalokohan? Natatawang sabi ko sa kanya. Pumasok ako ng banyo para sana mag-toothbrush pero namanga ako sa bagong setup ng banyo. Ang daming scented candle at puno ng rose petals ang bathtub. Super romantic. Napangiti na naman ako. Mukhang pinaghandaan niya talaga ang gabing ito. Hindi ko to napansin kanina pero ngayon namangha talaga ako. Did you like it? Pabulong na tanong niya sa akin habang nakayapo sa bewang ko. Super, Jake ko? Sagot ko sa kanya. Humarap ako sa kanya at sinilubong ko ang labi niya. Pinagsaluhan namin ng isang mainit na tagpo sa may banyo. Akala ko tapos na siya pero muli niya akong inangken sa may kama. Napaungol ako habang patuloy na gumagalaw sa ibabaw ko si Jake. Para tong walang kapaguran dahil madaling araw na pero patuloy pa rin siya sa pagbayo sa akin. Babe, parang ayaw ko nang tumigil. Pinapasabik mo kasi ako eh. Gigil na sabi nito habang binibilisan pang bawat galaw niya. Jake! Sigaw ko sa pangalan niya. Hindi tayo titigil hanggat walang baby dito. Sabi niya sabay hawak sa tiyan ko. Di ko na siya magawang sagutin dahil nadadarang na ako sa sarap ng ginagawa niya. Bawat labas-masok niya, ramdam na ramdam ko ang pananabik niya sa akin. Di na ako magkamayo pa sa kakasigaw. Pasalamat ako dahil soundproof ang kwarto niya dahil kung hindi, wala akong mukhang mayaharap sa mga tao dito sa mansyon. Shit babe, malapit na naman ako. Ako din babe. Ramdam ko malapit na naman ako. Bumagsak to sa ibabaw ko. Siniil niya ako ng maalam na halik. Munting ungo lang lumabas sa bibig ko dahil nagsisimula na naman siyang maging mapusok. Natigil to ng tulak ko siya at mabilis akong tumakbo sa banyo dahil nakaramdam naman ako ng pangasim na sikmura ko. Ouch babe! Dinig ko, nasigaw niya dahil nahulog ako sa kama. Hindi ko na nagawang humingi ng pasensya sa ginawa ko dahil lalabas na talaga. Halos maiyak ako sa dami ng nilabas ko. Ramdam ko, nasa likuran ko sa Jake. Are you okay, babe? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Ew, nakakadiri, babe. Umiiyak na sabi ko pa sa kanya. Okay lang yan, babe. Sabi niya sa akin habang hinahagod ang likod ko. Pumunta na tayo ngayon sa ospital. Hindi ko na mahihintay ang bukas. Sabi nito bago ko buhatin palabas ng banyo. Siya rin ang kumuha ng damit ko at nagbihis sa akin. Jake ko, what? No more buts, babe? Saway ko sa akin. Tumahimik na lang ako dahil masama talaga ang pakiramdam ko. Hindi ko tuloy maiwasang pamulahan ng mukha dahil naiisip ko ang ginawa namin. Tapos ngayon, pupunta kami sa ospital. Baka anong isipin ng mga tao doon? Tatayo sana ako para maglakad nang bigla na lang akong buhati ni Jake. Kaya ko maglakad. Hindi ko na natapos pang sasabihin ko dahil sinelyohan niya to ng halik. Napangiti lang ako dahil alam niya talaga kung paano ako patatahimikin. Relax ka lang babe, okay? Hayaan mo akong gawin ang obligasyon ko. Sabi niya sa akin. Pero, inalikan niya ulit ako para tumahimik ako. Ngumiti to sa akin at lumabas na kami na silid. Di naman ganon kadilim kaya ayos lang.
Mabilis niya akong pinasok sa kotse at nagmaneho papunta sa ospital. Ako naman kinakabahan. Paano kung may sakit ako? Habang nagmamaneho siya, hawak niyang kamay ko at panay halik na dito. Jake ko, kinakabahan ako eh. Sabi ko sa kanya. Di ko alam pero bigla akong natakot. Huwag kang kabahan, babe. Nandito lang ako sa tabi mo, okay? Assurance niya sa akin. Paano kung may sakit ako? Malungkot na tanong ko sa kanya. Wala yan. Kaya nga tayo pupunta ng ospital para malaman natin ang nangyari sa'yo. Sabi niya ulit sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Nang makarating kami sa ospital, balak na naman niya sana akong buhatin, pero pinigilan ko siya. Babe, kaya ko. Nakakaya, maraming tao oh. Pabulong na sabi ko sa kanya. Wala akong... Sinamaan ko siya ng tingin. Okay babe, sorry. Sagot niya bago humawak sa bewang ko. Sabay kaming pumasok at naiinis pa ako dahil ang daming nakatingin sa kanya. Gusto kong tusukin ang mga mata nila. Sa inis ko, inilis ko ang kamay niya sa bewang ko at naglakad akong mag-isa. Babe, tawag niya sa akin pero diretso pa lamang ako. Inabol niya ako at niyakap. May problema ba? Tumingin ako sa kanya at sinalubong niya man ako na nag-aalangang tingin. Kasi naiinis ako. Madami kasing nakatingin sa'yo. Sabi ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Narinig ko naman tong tumawa, kaya't nang lingunin ko siya, sinilubong niya ako ng isang halik sa labi. Nahiya naman ako sa ginawa niya. Bakit mo yun ginawa? Tanong ko sa kanya. Parang hindi ka na magselos. Nakangiting sagot niya kagad sa akin. Sino nagsiselos? Ako? Hindi kaya? Sunod-sunod pang tanong ko sa kanya. Tumawa lang to sa akin. Let's go na. Hayaan mo sila dahil ikaw naman ang love ko. Sabi niya sa akin. Namula ako sa sinabi niya. Naglakad na kami papunta sa information at inasikaso naman nila ako kaagad ng nurse. Isang test ang ginawa nila. Check-up lang ginawa sa akin pero kumuha pa talaga si Jake ng kwarto. Humiga muna ako dahil ang totoo niyan. Inaantok na talaga ako. Hindi ko na malay nakatulog pala ako at nagulat na lang ako na marinig ko si Jake na sumisigaw. Nang idilat kong mata ko, nakangiti to kagad sa akin. May nangyari ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Thank you, babe. I love you so much. Niyakap niya ako tinilikan. Naramdaman ko ring nabasa ang likod ko. Umiiyak ka ba? Bakit mamamatay na ba ako? Tanong ko sa kanya dahil nagtataka ako. At bakit umiiyak siya? This is tears of joy, babe. Sagot niya sa akin. Ha? Masaya ka bang mamamatay ako? Babe, don't say that. It's not like that, okay? I'm happy because... Huminga muna to ng malalim bago magsalita ulit. Magiging daddy na ako. Umiiyak na sabi niya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Napatulala ako. Hindi ko inaasahan. Nabuntis ako. At may munting anghel na sa loob ko. Sobrang saya ko. Speechless ako. Hindi ko napigilan ng luha ko. Hindi ka ba masaya, babe? Malungkot pang tanong niya sa akin. Ang akala niya siguro hindi ako masaya dahil nga humagulol ako. Babe, masaya ako. Sobrang saya ko na magiging nanay na pala ako. Sagot ko pa sa kanya. Niyakap niya ako na mahigpit at pagkatapos, pinagsaluhan namin ng isang puno ng pagmamahal na halik. Nang magkahiwalay ng aming labi, ngumiti kami sa isa't isa. Sabay rin naming hinawakan ang tiyan ko. Baby, love ka namin ni mommy mo. Kausap sa kanya si Jake. Kaya kong maging mommy? Biglang tanong ko kay Jake. Of course. Kaya mo? Kaya natin. Hindi kita iiwan? Assurance niya sa akin. Yumakap ako sa kanya. Inaplos naman niya ang buhok. Inayos namin ang lahat bago kami umuwi. Maraming paalala si Doc. Hindi mabura-bura sa labi ni Jake ang iti. Sa tingin ko, hindi kami makakapasok buong araw dahil 6 in the morning na kami nakauwi sa mansyon nila. Pagdating namin, natulog kaagad kami nang magkayakap at paingiti sa labi. Karim's POV. Sobrang saya ko na malaman na buntis siya. Kaya pala paiba-iba ang mood niya at lagi siyang inaantok dahil buntis pala siya. Mahimbing tong natutulog ngayon. Konti lang ang tulog ko pero kailangan kong bumangon dahil papasok pa ako sa university. Hinalikan ko siya bago ko pumasok sa banyo para maligo. Paglabas ko, nagising to. Good morning, babe and baby. Binati ko sila. Good morning, Jake ko. Saan ka pupunta? Inaantok pang tanong niya sa akin.
Sa university, babe. Sagot ko sa kanya. Papasok din ako. Saan nito sa akin at bumangon na. Babe, you stay here. Umuwi rin ako kaagad. You need to rest. Kayo ni baby? Sabi ko sa kanya. Sa bahay na lang ako. Huwag mo akong iwan dito, please. Aniya sa akin kaya't pumayag na ako doon. Doon siya sa bahay magpapahinga. Okay, idadahan kita sa bahay. Uuwi rin ako kaagad. Sabi ko sa kanya. Napag-usapan namin na hindi mo na sabihin sa ibang buntis siya. Iniatid ko muna siya sa bahay pagkatapos dumiretso ako sa university. Kakatapos lang ng klase ko at nandito ako ngayon sa office ko. Gusto kong umidlip muna. Magigising ako dahil may naramdaman akong tao sa kandungan ko. What the heck are you doing? Sigaw ko kay Karina na ngayon nasa kandungan ko na at kinakalas pa ang suot kong sinturon. Karim, I want you. Sabi nito sa akin. Tinulak ko siya dahilan para mahulog siya. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Karina? What the heck are you thinking? Galit na tanong pa sa kanya. Why, Karim? Hindi ba ako nakakaakit sa paningin mo? Kaya ko namang ibigay sa iyo ang sarili ko Di ba ginagawa naman natin to dati? Umiiyak na tanong niya sa akin. Karina, makinig ka. Wala nang tayo di nababalik pang dati. Mahal ko si Sabrina, tigilan mong pagiging desperada mo. Stop being desperate. Please stop. Pakiusap ko sa kanya. Ano bang nakita mo sa kanya? Mali ang ginagawa mo, estudyante mo siya. Hindi kayo pwede. Hindi mo siya asawa at hindi mangyayari yun dahil ako ang papakasalan mo. Sigaw niya sa akin. I will take all the responsibility kaya wala kang dapat ipag-alala. Kalmadong sabi ko. Magaling ba siya sa pang-aakit sa'yo? Isa siyang hampas tupa at di siya nababagay sa'yo. Get out. I said get out. Sigaw ko sa kanya. Dahil sa sinabi niya umahon ng galit sa loob ko. Nakita kong galit sa mga mata niya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. Malalaman ang lahat ng sekreto ninyo. Sabi niya bago ako lumabas sa office ko. Napahilamos ako sa mukha ko. Ang masayang araw ko sinira lang niya pero hindi niya ako matatakot. Alam ko na mali na sa batas at sa paningin ng iba pero mahal ko siya bago pa siya naging estudyante ko. Tatanggapin kong lahat, wag lang siyang masaktan. Pinapakalma kong sarili ko bago ko umuwi. Tinawagan ko rin siya. Hello babe? Hello Jay ko? Sagot niya sa kabilang linya. May gusto ko bang kainin? Pauwi na ako. Tanong ko sa kanya. Gusto ko ng strawberry na fresh as in bagong pitas. Sagot niya sa akin. What? Nagulat ako sa kanya. Tinatanong mo ko. Tapos yung sinabi ko parang ayaw mo namang ibigay sa akin. Babe, kasi ang layo ng Baguio. Doon fresh na fresh ang strawberry. Pwede bang ibili na lang kita dito? Tanong ko sa kanya. Pumunta ako ng supermarket at naghanap ako doon. Kahit malayo sa sinabi ko, yun ang binili ko. Kaysa wala akong mabili. Nagmaneho na ako pa uwi. Nag-take out ako ng pagkain mula sa Griffin's. Pagpasok ko, nasa sala to at nakahiga sa may sofa namin. Nang lapitan ko, tulog pala to. Hinalikan ko to sa labi. Sabi rin kasi ni Doc, antukin daw talagang mga buntis. Babe, I'm home. Gising ko sa kanya. Jake ko, sorry hindi ako nakapagluto. Nakatulog ako Sige, magsasaing lang ako. Niyakap ko siya mula sa likuran. No need to cook, babe. Nag-take out na ako ng food natin. Alam ko na madalas kang inaantok kapag hapon na. Sabi ko sa kanya. Bukas papasok na ako, Jake ko. Sabi niya sa akin. Yeah, but you need to quit. Huwag ka nang sumali sa cheer dance. Natatakot ako para sa inyo ni baby. Sabi ko sa kanya. Jake ko, hayaan mo akong sumayaw kahit isang beses lang please. Matagal ko ng pangarap yun. Pagkatapos ng isang sayaw, aalis na ako. Sagot niya sa akin. Nakita ko na lungkot siya. Ayoko talagang sumali siya doon, pero gusto niya kaya hinayaan ko. Kahit na nagiging sanhin ng pagiging mainitin ko ng ulo dahil sa mga kasamahan niyang lalaki at ngayon pa nag-aalala ako sa anak namin. Okay, pero isang beses lang ha. Isipin mo si baby, okay? Saad ko sa kanya. Thank you, Jayco. Mwah! I love you. Nilalambing niya ako at syempre gusto ko naman. I love you both. Sagot ko sa kanya. Inayos ko ang pagkain at naghapunan na kaming dalawa. Hindi ko gustong mapagod siya kaya ako na munang gumawa ng mga gawaing bahay. Inayaan ko na lang siyang manood ng TV. Nang matapos ako, tumabi ako sa kanya. How's your day, babe? Tanong ko sa kanya. Natulog lang ako buong araw. Sagot niya pa sa akin. Ikaw, kamusta ang araw mo sa school?
Tanong niya sa akin. Something happened. Karina went to my office when I was sleeping. Gusto niyang may mangyari sa amin. Kwento ko sa kanya. Di ko gustong maglihim. Ayoko malaman niya mismo kay Karina. Alam ko na gagamitin niya lang yon laban sa akin. Nakita ko kumunot ang noon niya. Halatang naiinis. Tapos anong ginawa mo? Medyo galit pang tanong niya. Pinaalis ko siya. Sagot ko sa kanya. Bakit di ka nakapagtalik sa kanya? Ngumiti ako kaya't lalo nagagalit ang mga mata niya. Bakit kang umingiti dyan? Naiinis pang tanong niya sa akin. Ikaw lang sapat na sa akin, babe. At magkakababy na tayo. Kayo na ang mundo ko. Wala akong balak na pagtaksilan ka. Mahal na mahal kita. Sabi ko sa kanya. Nakita kong namula ang pisngi niya. Are you blushing, babe? Pangaasar ko pa sa kanya. Hindi ah. Umiwas ako ng tingin. Pero maiba tayo, Jayco. Paano ako papasok kapag malaki ng tiyan ko? Sigurado din akong paalisin nila ako doon dahil may relasyon tayo. Baka sa maganda niyang mukha ang pag-aalala. Sorry babe kung hindi ko naisip yan. Pwede kang mag-homeschooling. Dito na lang sa bahay kasama si baby kung sakaling ayaw mong pumasok. And about us, let me take all the responsibility. Kaya ko to kaya wag kang mag-alala. Nakangiti ang sabi ko sa kanya. Di na to nagsalita at yumakap lamang sa akin. Niyakap ko naman siya at tinalikan. Ngayon pa lang, nakikita ko ng magiging maingay ang bahay namin kapag dumami ang mga anak namin. Babe, ilan ang gusto mong anak natin? Tanong niya sa akin. Gusto ko 6, babe, para masaya. Gusto ko ng malaking pamilya. Sagot ko sa kanya. Hindi ba yun marami? Ang hirap kayang mga anak. Maawa ka naman sa akin, Jayco. Nakangusong sabi nito sa akin. Napangiti naman ako dahil ang cute niya. Pag-iisipan ko, babe. Sagot ko sa kanya habang nakangisi. Wag na. Alam ko naman gagawin mo talagang 6 yun eh. Good luck na lang sa akin dahil ako ang manganganak. Nakasimangot na sabi niya. Di ko tuloy maiwasang tumawa ng malakas. Pero natigil din dahil sinaman niya ako ng tingin. Sorry, babe. Sabi ko sa kanya. Ewan ko sa'yo. Matutulog na ako. Sabi niya at iniwan na ako. Inayaan ko na lang siya dahil isasara ko pa ang pintuan namin. Pagkatapos ay umakyat na ito at tumabi sa kanya. Dahil bukas maaga pa ako magigising para ipaganda ng almusal ang mag-ina ko. Ano ang mangyayari sa pagsasama ni Karim at Sabel ngayong kumpirmadong buntis na si Sabel? Ano ang gagawin ni Karina ngayong harap-harapan na siyang tinataboy ni Karim? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.